Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng awit at kulang na lang ng AN inainin pa awitan. Ayun, chapter 18 na po tayo ng awit, at kung titignan po natin isa ang chapter 18 sa pinaka long na makikita po natin dito sa awit. May mga napag-aralan po tayo at mapapag-aralan pa, di man na maiksi lang. Ito ay mahaba siya. Mahaba po yung pagkakakatha ng awitin po na ito. Isa ito sa tatlo na mahaba na isulat, mahaba na awitin na isulat. At sabi nga po dito na ito po ay awit ng tagumpay ni David. At meron din pong footnote dito na ito rin po ay katulad ng nakasulat sa 2 Samuel 22 verses 1 to 51. So titignan po natin isa-isa yung awitin po na ito na binabanggit po natin na may kahabaan po siya, at mahaba rin po yung kanyang yung kanyang title. Naka-encounter na po ba kayo ng ganitong klase ng awitin na ang haba-haba tapos ang haba din ng title? Ang haba rin ng title, at dito may encounter po natin dito po sa chapter 18. So isa ito sa mga madalas na kinu-quote din po ng karamihan patungkol po sa pagdating sa issue or doon sa topic ng tagumpay. So titignan natin ito. Sabi dito sa kanyang title, ang haba-haba upang awitin. Sabi dito, upang awitin ng punong mga awit ni David na lingkod ni Yahweh. Inawit niya ito nang siya'y iligtas ni Yahweh mula sa kanyang mga kaaway at kay Saul. Mula sa kanyang mga kaaway at kay Saul. Dito makikita po natin na pwede naman na sanang sabihin, di ba, ni David, or dito sa sa title na inawit niya ito nang siya'y iligtas ni Yahweh mula sa kanyang mga kaaway. Pwede na sana yun, di ba? Period. Kasi kung titignan po natin, kung merong isa sa mga tao na maiko-consider, di ba, na kaaway talaga nitong si David, dahil talagang binalak ng tao po na ito na patayin siya, 'di ba? Binalak niya talaga na talagang walain itong si David, binalak nitong si Saul, na talagang i-consider na si David ay isang kaaway din. Pero hindi ganoon yung pagtingin ni David dito po kay Saul. Hindi ganoon yung kanyang pagtingin, hindi kaaway yung pagtingin niya dito kay Saul, kahit napakarami pong mga tagpo na kung saan ay po pwedeng agawin nitong si David, 'di ba, yung throne ni Saul, or po pwede niyang patayin itong si Saul, pwede niyang saktan itong si Saul, may mga ganong tagpo na napag-aralan po natin, pero hindi po 'yon ginawa ni David. Sabi niya, hindi ko sasaktan ang haring itinalaga or itinayo ni Yahweh. So hindi niya kinonsider na kaaway itong si Saul. So dito pa lang sa statement na ito, di ba, makikita po natin na sabi niya, inawit niya ito nang siya iligtas ni Yahweh mula sa kanyang mga kaaway. Mula sa kanyang mga kaaway at kay Saul. At kay Saul. So dalawa po yung kanyang subject po dito, mula doon po sa kanyang mga kaaway at mula po dito kay Saul. So makikita lang po natin, 'di ba, kung anong klaseng tao po itong si David when it
pertains doon po sa generosity, 'di ba, ng pagkilala niya, 'di ba? Pagrespeto niya, 'di ba, dito po kay Saul. So verse 1 ng chapter 18 ng awit, sabi dito, O Yahweh, ikay aking minamahal. O Yahweh, ikay aking minamahal. So alam po natin na yung awitin po na ito ay patungkol pa rin kay Yahweh. Ikay aking minamahal. So balik tayo doon, doon po sa binanggit sa atin na yung awitin po na ito ay awit po ng tagumpay po ni David. Awit ng tagumpay. So madalas, 'di ba, sa mga tagumpay, talagang pinasasalamatan, no? Marami po yung ganun, pinasasalamatan si Yahweh na nagbigay ng tagumpay. Dinesisyonan talaga ni David sa sarili niya, 'di ba, na mahalin itong si Yahweh. Wala pong pumilit sa kanya, 'di ba, na mahalin ang Diyos po na ito. Siya po mismo, 'di ba, yung nagdesisyon sa buhay niya na mahalin yung Diyos na ito sapagkat nakita po niya, 'di ba, na karapat dapat na pag-alayan ng pagmamahal ang Diyos na ito na hindi nagpabaya sa kanya mula pa sa kanyang pagkabata hanggang sa siya po ay lumaki, hanggang sa siya po ay nagkaisip, no? Kahit doon po sa kanyang pagpapastol, 'di ba, sa mga tupa ng kanya pong pamilya, siya po yung pinakabunso, supposed to be ay siya po yung spoiled sana, 'di ba, sa family. Pwede namang ipagkatiwala yun sa iba, pwede namang humanap sila, 'di ba, ng mag-tent or mag-aalaga dun sa mga sheep. Pero itong si David talaga yung inatasan, or marahil ay talagang mapagkakatiwalaan po siya pagdating po sa pag-aalaga sa mga tupa. From that makikita po natin na talagang mahirap kayang magpastol, 'di ba? Napakadelikado po 'yun, dangerous po noon, especially to a young boy, 'di ba, na kung titignan po natin yung kanya pong mga experiences ay talagang nasuong po siya doon po sa mga panganib na kanyang kinaharap sa kanya pong pagpapastol. Pero nakita ni David na ang Diyos po yung mamahalin mo naman talaga yung isang tao, 'di ba, kapag sa tao kapag nakita mo yung kanyang pagpapahalaga, 'di ba, nakita mo yung character niya, 'di ba, yung pagpupursige niya, there is something in that person that you will love, 'di ba, that you will love the most. Magdedesisyon ka na hindi lang basta cute or guwapo, 'di ba, yung mga ganon. Madalas kapag ganon po yung basihan, 'di ba, ng pagmamahal, hindi po yun nagtatagal kasi, 'di ba, ang relationship, ang pagmamahal, 'di ba, kapag may nais na magtagumpay, 'di ba, sa klase ng pakikipagrelasyon, ito po ay commitment, 'di ba? Magdedesisyon ka na mamahalin ito for better, 'di ba, or for worse, 'di ba? Ganyan po yung sinasabi kapag nagsusumpaan, 'di ba, sa altar. Pero dito kay David, nakita niya all the best things sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Lahat ng magagandang bagay, 'di ba, patungkol sa Diyos na ito. Magmula pa doon po sa kanyang pagkabata, talagang namulat na siya. Ang protection ng Panginoon ay ipinagkakaloob sa kanya. Bakit niya minamahal itong si Yahweh? Sapagkat sabi niya dito, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw yung nagbibigay sa akin ng strength, Lord. Nakakapagod yung buhay na ito, pero ikaw yung nagbibigay sa akin ng kalakasan. Nakakapagod yung magpastol, nakakapagod yung maging warrior, 'di ba? Nakakapagod yung maging hari, nakakapagod yung pagtatago, 'di ba? Naging wanted siya somehow, 'di ba, sa
sa buhay niya, ano? Pero nakakapagod, pero ikaw yung nagbibigay sa akin ng kalakasan. So dito una pa lang makikita po natin, 'di ba mga kapatid, yung character po ng Diyos na ito, na siya po yung nagbibigay ng strength. Siya yung nagbibigay ng kalakasan. Kasi kahit naman sa atin sa kapanahunan po na ito, kapag wala po yung Panginoon, 'di ba? Saan tayo kukuha? 'Di ba, ng atin pong kalakasan? Kapag hindi ipinagbigay sa atin yung air, 'di ba, yung hangin, kapag hindi binigay sa atin yung sunlight, 'di ba, kapag hindi tayo binigyan, 'di ba, ng rain, saan tayo kukuha? Walang magi-exist without the grace, 'di ba, ng Panginoon. Nakita po 'yun ni David, no? Hindi lang ito basta basta biglaan na lang, pero na-experience talaga niya sa buhay niya. So probably itong chapter 18 na ito ay sinulat po ni David nung siya po ay sa kanyang pagpapastol, marahil sa kanyang kabataan, at doon po sa 2 Samuel, makikita po natin na may mga tagpo rin doon, 'di ba, sa buhay niya, na inawit din po niya yung awitin na ito nung malapit na po siya, 'di ba, na namamatay. So siya yung nagbibigay ng strength, itong si Yahweh, no? Ganon din po ba yung pagtingin ng bawat isa po sa atin, na in times of difficulties, 'di ba, in times of problems na nakakapanghina, ganito rin po ba yung pagtingin ng bawat isa po sa atin, na si Yahweh po ang nagbibigay ng strength? May mga pagkakataon na tinatamad tayo, 'di ba, na gumawa sa mga bagay na nagbibigay ng kaluguran po sa Panginoon. Pero knowing that the Lord is the one who is giving us strength, ito po yung nagbibigay talaga sa atin, 'di ba, ng pagpupursige na magpatuloy, 'di ba, sa buhay po na ito, or sa ministry, 'di ba, na tinanggap po natin sa Panginoon. So dito pa lang sa mga verses po na ito, punong-puno na po tayo ng pagkaalam, or punong-puno na si David, 'di ba, ng pagkaalam ng patungkol sa kayang gawin, or kung sino yung Diyos, 'di ba, na kanya pong pinaglilingkuran. Ano pa, verse 2, sabi niya, si Yahweh ang aking batong tanggulan. Si Yahweh yung aking batong tanggulan. Pag pinag-uusapan po natin, 'di ba, yung bato, yung rock na sinasabi, marami po itong marami po pwedeng ipagkaloob, 'di ba, sa tao. Yung mga malalaking bato, 'di ba, diyan po sa disyerto, no? May mga ganon, na doon mo sa kabundukan, 'di ba, nang tayo po nag-trip sa Ilat, doon sa mountains, no, may mga ganon na natagpo, na nakikita po natin, na yung mga dinadaanan po natin, lalaki pong tipak, 'di ba, ng mga bato, At sabi niya dito, si Yahweh ang aking batong tanggulan. Kasi yung rock, mga kapatid, ay pwede rin yung gamitin bilang shade, 'di ba, ng isang tao, na kapag nandyan po yung mainit na na sikat po ng araw, 'di ba? Yung rock po na malaki, yung rock na nasa tabi mo, or nasa tabi po ng tao na yun, pwedeng magbigay po yun sa kanya, 'di ba, ng lilim, no? Magtatago po siya doon sa rock na yon upang hindi po siya mainitan, no? Pwedeng magbigay po ito, 'di ba, ng shade, at pwede ring magbigay po ito, 'di ba, ng shelter o ng protection. Sa pakikipaglaban sa mga kapanahunan po na yon, at maging sa kapanahunan po natin ngayon, yung solid po na rock, ay pwede pong magbigay yun ng protection, panangga, 'di ba, doon po sa mga palaso, or sa mga anong tawag doon, armas, 'di ba, ng kalaban, no? Pwedeng magbigay po ito ng shelter, pwedeng magbigay po ito ng protection. At kapag nandun ka doon sa sa solid, 'di ba, na rock, magiging firm yung magiging firm yung foundation,
di ba, ng isang tao na hindi katulad kapag nandun po siya sa buhanginan, di ba, na medyo mahirap pong gumalaw, di ba, sa mga areas na ganon, no? Pero kapag nandun ka sa solid na rock, po pwedeng magbigay po sa'yo ng firm, di ba, na place or firm na place to stand, na hindi ka kaagad-agad, di ba, na matutumba. So maraming po pwedeng gawin, di ba, yung rock, no, kapag dito sa Israel ganun napaka-solid po, di ba, ng kanilang rock. At ganun po niya inihalin tulad yung Diyos na ito, di ba, na kanya pong pinaglilingkuran, no? Hindi lang si Yahweh yung kanyang kalakasan, hindi lang si Yahweh yung nagbibigay sa kanya ng lakas, kundi si Yahweh din yung kanyang shade, yung kanyang shelter, yung kanyang firm na place to stand, 'di ba, sa kahit na anumang klase, 'di ba, ng pakikipaglaban. So grabe yung pagtingin niya talaga dito kay Yahweh. Si Yahweh na yung buhay niya. Hindi natin sinasabi na perfect po yung paglakad, 'di ba? Yung buhay po nitong si David. Pero one thing na ma-admire lang talaga natin sa tao po na ito is yung gaano kalaki, 'di ba, yung kanyang pagtingin sa Diyos, na kanyang pinaglilingkuran. So dito pa lang punong-puno na po tayo, 'di ba, ng lesson patungkol sa Diyos ni David. Kasi yung Diyos ni David ay siya ring Diyos na kinikilala po natin sa mga oras na ito, 'di ba? Siya rin yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Siya rin yung Diyos na pinag-aalayan po natin, 'di ba, ng lahat ng lahat ng kaya po nating gawin, no? Wala pong pagkakaiba kung ito yung experience ni David, kung ganito po yung kanyang pagkakilala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, yun din yung Diyos, 'di ba, na atin pong sinasamba, at atin pong kinikilala. Marami po siyang kayang gawin, no? Ano pa? Sabi dito, ang aking tagapagligtas. Hindi lang siya yung kalakasan, hindi lang siya yung shelter mo na pwede mong gawing protection, kundi siya rin yung Savior. Siya rin yung Savior, and we can understand kasi kung si David po yung nagsabi po nito, babanggitin din po niya sa atin isa-isa yung mga tagpo sa buhay po niya na kung saan ay niligtas po siya, 'di ba, ng Panginoon, no? So kapag ganun kapag ganun pala yung pagtingin ng isang tao, 'di ba, sa Diyos na meron siya, maraming kayang gawin yung Diyos na ito, 'di ba, sa taong naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, no? So siya yung tagapagligtas, sabi niya dito. Ano pa? Diyos at kanlungan. Tagapagligtas, Diyos at kanlungan. Dito pa lang, mga kapatid, grabe na yung description niya, 'di ba, ng patungkol po sa Diyos. Sa atin, how do we describe God with regards to our experience? 'Di ba? Paano natin yung i-describe na siya yung provider natin, marahil, 'di ba? Siya yung nagbibigay din sa atin ng kalakasan. Kasi si David ay isa rin lang tao, 'di ba, nakatulad po natin, pero grabe po yung kanyang experience patungkol po sa Diyos. No, patungkol po sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Siya yung Diyos at kanlungan. Ano pa? Tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Pag sinabing tagapag-ingat, nasuong itong si David sa napakarami pong mga tagpo, 'di ba, sa buhay po niya na talagang iniligtas po siya ng Panginoon. Siya po yung nag-ingat, 'di ba, sa tao po na ito, sa tao po na ito. Ano pa? Sabi dito, kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas.
Sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Tumatawag itong si David sa lahat ng mga tagpo sa buhay niya na kung saan meron po siyang kinakaharap, 'di ba, ng mga kaaway, at siya po ay nililigtas. Doon sa mga times na hindi po siya na tumatawag sa Panginoon, hindi po nagiging successful, 'di ba, yung kanya pong mga lakad or yung kanya pong mga ginagawa. Pero doon po sa mga sitwasyon na kung saan ay sinasangguni po niya, 'di ba, sa Panginoon, nagkakaroon po siya, 'di ba, ng tagumpay at nililigtas po siya ng Panginoon. Sabi dito, karapat dapat purihin si Yahweh. So kung ganito yung pagtingin ng isang tao sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi talaga po pwedeng mawala, 'di ba, na ibigay sa Diyos na ito yung papuri, kasi karapat dapat siyang purihin 'di ba? Dahil po sa ganito pong klase ng mga characteristics na meron po siya. Kaya nga tayo, grabe din po yung ating pagpupuri, 'di ba, sa Panginoon, kasi ganun siya kalaki 'di ba? Ang dami po niyang kayang gawin, 'di ba, sa buhay po natin, no? Yung mga totoong naka-experience po doon po sa pagkilos po ng Panginoon, grabe po sila, 'di ba, na magbigay ng karapat-dapat na papuri sa Panginoon. At isa na po si David sa mga tao na binabanggit po natin. Sabi dito, verse 4, ginapos ako ng tali ng kamatayan. Ginapos ako ng tali ng kamatayan. So may mga threat. May mga threat sa buhay ni David, at isa sa mga threat po na yon is death. May mga threat na rin po ba sa buhay natin na kung saan ay nakaranas po tayo ng malapit na sa kamatayan. May mga ganun din po ba, 'di ba, sa buhay natin na talagang konting pagkakamali lang ay talagang aalis na tayo, 'di ba, sa mundo po na ito. Si David ay nakita po natin na maraming tagpo sa buhay po niya. 'Di ba, na sabi nito, ginapos ako. Pag sinabing ginapos, yung alam mo yun, yung wala ka nang magagawa kasi nakagapos ka Tapos sabi dito, ginapos ako ng tali ng kamatayan. Ano pa? Tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Tinabunan ako ng alon, sabi dito, ng kapahamakan. Grabe yung kanyang figurative speech, 'di ba? Yung figurative na language dito, no? Na tinabunan siya ng alon. Alam natin, 'di ba, na kapag ganun parang wala ka nang magagawa. Alon yung tumabon sa iyo, na tapos kapahamakan yung dulot, kamatayan yung dulot po nito, no? Ano pa? Sabi dito, nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan, yung threat, 'di ba, ng death. Ano pa? Nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Nakaumang sa akin yung bitag ng libingan. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag sa aking paghihirap, humingi ng habag. Sa aking paghihirap, humingi ng habag. No? Kung isa-isahin lang siguro ni David yung mga tagpo ng buhay niya. 'Di ba? Kasi doon pa lang sa chasing ni Saul, sinasabi po ng karamihan or matagal na panahon 'yon, no? Ang sinasabi po ng iba ay nasa 15 years na chasing 'yon, mga kapatid. 15 years na wanted, 15 years na nagtago-tago itong si David sa kung saan-saan. At tayo po nandito po sa Israel. Alam po natin yung danger, 'di ba, sa mga disyerto. Alam natin yung danger na meron sa yung malayo ka, 'di ba, sa kabihasnan. Papaano ka mabubuhay kung 15 years kang tini-chase, 'di ba? Kung kahit nga lang yung 5 taon, o kahit nga lang yung 10 taon, 'di ba? O kahit nga lang yung 1 taon,
'di ba, na pagtatago. At sa kapanahunan na 'yon, wala pa namang kasing mga drones, 'di ba, na talagang papaliparin mo lang makikita wala pang mga airplanes, no, wala pang mga helicopter, no. Wala pa yung mga modernong mga kagamitan ngayon sa pakikipagdigma. So sa mga panahon na 'yon talagang laylakad, 'di ba? Tumakbo ka hangga't gusto mo, magtago ka hangga't gusto mo, no? At kung pipili ka ng pagtataguan yung kita mo yung mga darating, no? Pero kahit ganun pa man na naka-secured ka doon sa place na pagtataguan mo, nandun pa rin yung danger, 'di ba? Danger ng saan ka kukuha ng kakainin mo, 'di ba? Danger na makaka-encounter ka ng mga taong magsusumbong, 'di ba, sa iyo, no, sa authorities, ni Saul. May mga ganun na natagpo sa buhay po ni David, no. Pero sabi niya, tumawag ako kay Yahweh. Si Yahweh yung aking tinawag doon sa aking paghihirap. Kasi papaano siya na sustain doon po sa kanyang pagiging wanted sa Israel. Paano yun, mga kapatid? Paano? Saan siya? Yung tubig, pwede nating sabihin, oo, makakainom ka. 'Di ba? Kasi may mga bukal naman katulad sa En-Gedi, 'di ba, na may mga tubig, no? Maaring makatagpo ka, maaring alam din ni David kasi pastol po siya. 'Di ba? Maaring nag-explore din siya, or maaring bago po sa kanya yung place. Pero iningatan po siya ng Panginoon. Prinubide po sa kanya yung lahat ng kanya pong mga pangangailangan. So grabing yun Grabing, alam mo yun, kapag walang-wala ka, dumating ba sa punto ng buhay po natin na alam mo yun, yung walang-wala talaga wala kang walang pagkakakitaan yung mga magulang po natin, 'di ba, yung mga ganun. Pero naitawid nila tayo, no? Yung alam mo yun, yung talagang kahit may mga instances na hindi 3 beses kumain, 'di ba, sa isang araw. Pero heto tayo ngayon, no? Heto pa rin po tayo. At kung babalik tanawin natin yung nakaraan, grabing provision ng God, 'di ba, yung kanya pong ipinagbigay or ibinigay, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Kasi without God, wala po tayo sa kung nasaan man tayo sa mga oras po na ito. Ito buhay, 'di ba, malakas, nagtatrabaho, pinaraboran, binigyan ng favor, 'di ba, ng Lord, na makarating sa kung saan man tayo naroroon, 'di ba, sa mga oras na ito. Si David marahil hindi man lang sumagi sa isip niya na magiging king siya pagdating po ng araw. Kasi paano mo masasabi yun? Isa ka lang shepherd, 'di ba? Isa ka lang pastol, tapos mangangarap ka, 'di ba, ng isang king. Pero grabe grabe yung blessing, 'di ba? Grabe yung favor na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At isa sa mga nakita po natin doon po sa way niya into the kingship, 'di ba? Wala namang ibang ingredients doon po sa tagumpay nitong si David, maliban sa lagi po siyang nakikipag-ugnayan, 'di ba, sa Diyos. No, inayos niya yung buhay niya, 'di ba, sa Panginoon, no? Yung talagang nakikipag-communicate siya, 'di ba, sa Panginoon, na kahit doon po sa kanyang pagpapastol, wala siyang ibang inaawitan maliban sa Lord. At nakita po yun ng God, at siya ang nagtaas, 'di ba? Siya ang nag-promote dito po kay David, na magmula doon po sa kanyang pagiging pastol, ginawa po siyang pinakamataas, 'di ba, na tao sa Israel, no? Naging hari po siya, no? Sabi dito, mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig. Tinig ko ay narinig, no? Kasi mga kapatid, 'di ba? Doon po sa kanyang sa mga panahon na kung saan ay naging wanted po siya, 'di ba, sa Israel, dahil chine-chase nga po siya, 'di ba, ni Saul. Marami po yung nawala kay David,
'Di ba? Nasa kabataan pa lang yung tao na ito. 'Di ba? Bata pa siya. Ano? Kumbaga parang nag-i-enjoy pa sana siya pero nawala sa kanya yung safety kasi alam mo yung chini-chase ka, hindi mo alam kung darating sila, 'di ba? Sa panahon may mga sinasabi siya, 'di ba, na hindi siya may mga panahon na talagang napapagod siya. Alam mo yun, yung tulog niya ay hindi madami. May mga ganun na binabanggit siya, 'di ba, sa atin, no, sa pag-aaral po natin sa kanya. Nawala yung safety niya, 'di ba? Nawala sa kanya yung dapat nag-i-enjoy siya bilang youth. Pero wala yun nagtatago siya nasa kung saan-saan siya, 'di ba? Dahil nanganganib po yung kanyang buhay, no? Nawala din yung alam mo yun, yung comfort sana niya with his family. Ang hirap kaya, 'di ba, nang malayo sa family. Tapos siyempre yung yung kaba din ng mga membro ng kanyang family, hindi rin yun matatawaran kasi itong si David ay nagtatago at hindi rin nila alam, 'di ba, kung saan-saan siya, paano napoprovide yung kanyang mga pangangailangan, 'di ba? Yung sana nag-aaral siya, 'di ba, yung mga ganun. Sana yung karir niya mas maayos sana kung hindi siya nagtatago. Maraming nawala kay David ng maraming taon, 'di ba, ng kanya pong pagtatago, no? Nawala yung kanyang karapatan, nawala yung kanyang karapatan, imbes na nag-i-enjoy na siya. Kahit man lang sana yung taga-pastol na lang sana siya, pero hindi chini-chase siya 'di ba? Hinuhuli siya nitong si Saul, no? Nawala yung kanyang mga connections sa mga kaibigan niya, sa mga kakilala niya. Naalala natin, 'di ba, na may tagpo sa buhay niya na naglulong siya doon sa tubig, nandun sa kanyang lugar, no, na talagang ini-enjoy niya siguro, no, yung sarap ng tubig po na ito, no. Maraming nawala sa kanya, no. At higit sa lahat, wala siyang doon sa kanyang pagtatago, hindi siya nagkaroon ng opportunity, 'di ba, na dumalo doon sa temple ng God, 'di ba? Samahan yung mga tao na nagwo-worship, 'di ba, sa Panginoon. Nawala 'yun sa kanya 'di ba? Dahil nga nagtatago siya. Dahil nga wanted siya. Ang hirap kaya ng wanted, 'di ba? Yung hindi ka makalabas. Hindi ka, alam mo, yung mga normal na ginagawa ng mga hindi wanted, hindi mo magawa. No? Itong si David, ganun po yung kanyang buhay ng marami pong taon. Pero sabi niya, kahit nasan man ako, Yahweh, sabi niya, sa mga oras na ito, alam mo that I long to be in your presence. I long to be in your temple. Sabi niya, di ba, gustong-gusto ko talaga. I was glad when they said to me, come into the house of the Lord. May mga ganon, na inaawit, initong si David. Pero dahil nandun siya sa sitwasyon na kung saan, di ba, ay hindi siya malaya sa mga kapanahunan po na iyon dahil nagtatago siya, nawala po sa kanya yung close na relationship with God. Pero hindi pa rin siya tumigil, di ba, sa pagtawag sa Panginoon. Sabi niya, mula sa kanyang templo, Lord, wala ako sa temple. Gustong-gusto ko sana nasa temple, pero nandito ako sa sitwasyon ko ngayon. Sabi niya, mula sa iyong temple, O God, kahit nandito po ako sa kinaroroonan ko ngayon, tatawag ako sa iyo. Sabi niya, at mula dyan sa iyong templo, tinig ko ay narinig. Tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking pagtawag, hindi pinakinggan niya ang aking paghibik. No? Pinakinggan niya yung aking pagluha. Pinakinggan niya yung aking cry out. 'Di ba? Pinakinggan niya yung aking pagsusumamo. Sabi niya, At kung titignan po natin, mga kapatid, talagang reliable naman yung kanyang testimony. Dahil sa dami ng kanyang mga
pinagdaanan, nakita po natin ng katagumpayan, ay pinagkaloob, dito kay David, no? Sabi dito, 7, ang buong lupa ay nauga at nayanig. Pundasyon ng mga bundok ay nanginig, sapagkat ang Diyos ay galit na galit. So probably, doon po sa kanyang doon sa kanyang pagtatago, mga kapatid, may mga divine intervention na ginawa po itong si Yahweh para maproteksyonan itong si David. So probably, may mga instances na kung saan ay mahuhuli na sana siya or masusuong siya, 'di ba, sa panganib. Pero may mga intervention ang God, 'di ba, na nangyari or ginawa sa nature. At isa po dito, yung sabi niya, yung lindol, yung earthquake. Yung buong lupa, sabi dito, ay nauga at nayanig. Sino ba naman ang mag-chase kapag ganun po yung sitwasyon? Siyempre, yun, di ba? Mag-i-stop po sila. Di ba? Doon po sa kanilang panguhuli kapag may mga ganong instances. May divine intervention. Di ba yung nangyari? Sabi dito, pundasyon ng mga bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Ano pa? Lumabas ang usok sa kanyang ilong. Mula sa kanyang bibig ay mga baga at apoy. So may intervention ng earthquake, may intervention ng apoy. No? At alam po natin, di ba? Mula po dyan sa south na may mga instances, di ba, na nagkakaroon ng mga wildfire sa mga lugar po na yan. At kapag may mga ganong instances, wala pong pinapayagan, di ba, na especially doon po sa mga malapit po sa mga lugar po na yun, walang pinapayagan na mamasyal or mag-travel, di ba, sa mga lugar po na maaring maapektuhan. Kasi magbibigay po ito, di ba, ng danger doon po sa mga magpapass by sa lugar na yon. At dito makikita po natin as a testimony nitong si David, may mga instances sa buhay po niya, di ba, na yung divine intervention ay tunay po niyang naranasan. No, tunay niyang naranasan, di ba, sa buhay niya, at nakita niya yung pag-iingat, di ba, sa kanya ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng lindol o sa pamamagitan ng apoy or sa pamamagitan ng sunog. Sabi dito, nahawi ang langit at siya'y bumaba, makapal na ulap ang tungtungan niya. Sa isang kerubin siya ay sumakay sa papawirin mabilis na naglakbay, no? Sabi ni David, yung help ng God ay napakabilis. No, yung intervention ng God is napakabilis. No? Alam mo yun, yung pagtingin niya talaga sa lahat ng nangyayari sa buhay niya, ay may intervention ang Panginoon. Kahit na masuong siya sa kamatayan, di ba? Kahit makaharap niya yung kanyang mga kaaway, di ba? Protektado po siya ng Panginoon, no? Ganun din po ba yung pagtingin po natin, di ba, sa mga buhay po natin, sa kayang gawin, di ba, ng Panginoon? Madalas hindi, no? Madalas din nagre-rejoice tayo sa mga tagumpay. Madalas ganon, nagre-rejoice tayo sa mga tagumpay. Pero itong si David, makikita po natin na nagre-rejoice siya or umaawit siya, hindi lamang doon po sa tagumpay, kundi karapat dapat itong si Yahweh talaga na pag-alayan ng lahat ng meron siya. No? Kahit tagumpay man, kahit problema man. Kasi hindi natin nakita si David na naghinanakit sa Panginoon. Diba? Hindi niya sinabi, Lord, bakit niyo pinayagan na ganito yung mangyari sa akin? Diba yung mga ganon? Ang hirap-hirap kayong magtago. Nakakapagod kayo yung buhay na ganon. Hindi natin nakita na naghinanakit lang talaga siya. Diba, sa Panginoon? Sa dami ng lahat ng mga nangyari sa buhay niya, wala tayong nakita sa tao na ito maliban sa doon po sa kanyang willingness
na magbigay ng papuri sa Panginoon. At isa yung kanyang paglikha sa mga awitin na ito ng pagbibigay po niya, di ba, ng kapurihan sa Panginoon. Kasi anong sabi niya? Karapat dapat si Yahweh na purihin. David, kahit doon sa mga doon sa mga hindi maayos na tagpo sa buhay mo, oo, karapat dapat siyang purihin. Kasi kahit doon sa areas ng buhay ko, sinasabi ni David, na napakahirap na napagdaanan ko, nakita ko yung pag-iingat ng Diyos. Nakita ko yung provision ng God. Diba? Nakita ko yung kanyang pagtulong. Nakita ko yung pakikinig niya sa akin. Mula doon sa kanyang templo, nakita ko yung kanyang saklolo. Diba? Nakita ko yung kanyang protection. No? Nakita ko yung kanyang pag-iingat, 'di ba, sa buhay ko. No? Are we also the same, 'di ba? Nakatulad po nitong si David na alam mo 'yon, hindi niya may mga paghikbi na ginawa siya, 'di ba, sa Panginoon. May mga pag-iyak na ginawa siya sa Panginoon. Pero yung mga pag-iyak po na iyon ay pagpapakita ng kanyang total surrender, 'di ba, sa Panginoon, no? Total surrendering, 'di ba, ng buhay niya sa Panginoon. Minsan kasi umiiyak tayo dahil sinisisi natin ang God eh. Pero si David hindi po siya ganon, no? Na kahit doon sa mga tagpo sa buhay niya na hindi po maganda, pinupuri pa rin po niya ang Panginoon kasi nakikita niya yung pagkilos ng Diyos, 'di ba, sa buhay niya. Sabi dito, ang kadilimay ginawa niyang takip, maitim na ulap na puno ng tubig. Gumuhit ang kidlat sa harapan niya at mula sa ulap bumuhos kagad ang maraming butil ng yelo at baga, no? Divine intervention just to protect this man na tumatawag po sa Panginoon. Walang sawang pagtawag, 'di ba, sa Lord. In times of desperation, 'di ba, in times of of joy, in times of tagumpay, no? Lagi pong tumatawag si David sa Panginoon. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit, tinig ng kataas-taasan agad narinig dahil sa mga palaso na kanyang itinudla, ang mga kaaway ay nangalat sa lupa. Protection pa rin, Yung nakikita po natin na pinupunto ng awitin po na ito. Nagsala sa labat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagulo, kaya't nagsitakas. Divine intervention, sino makagagawa nun maliban sa God? No? Sinong pwede lang talaga na tumalo sa Panginoon? No? Sinong pwedeng lumaban sa Diyos? Wala, di ba? Wala, kasi kung pagalawin niya yung nature, lahat sumusunod sa kanya eh. Di ba? Sa Diyos po na ito, no? Sabi dito, dahil sa galit mo, Yahweh, sa ilong mo galing ang bugso ng hangin, kaya't ang pusod ng dagat ay nalantad, mga pundasyon ng lupa ay nahayag. Divine intervention pa rin, no? Ang pinag-uusapan po natin dito. Kasi doon po sa tagumpay na sinasabi po dito, awit ni David, awit ng tagumpay ni David. Sa lahat ng kanyang mga napagdanan, nakita po niya yung divine intervention ng Panginoon, no, sa buhay niya. Mula sa kalangitan, itong Panginoon, sa malalim na tubig, ako'y iniahon. Iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko kayang labanan. Iniligtas ako, sabi dito, sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko kayang labanan. Sinalakay nila ako noong ako'y naguguluhan. Ngunit si Yahweh ang sa akin nagsanggalang. Nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan. Ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Ako'y iniligtas sapagkat ako'y kanyang kinalulugdan. Bakit? Ano bang meron sa'yo, David? No? Ano bang meron sa'yo? Ang meron sa kanya na nakikita po natin, lagi po niyang sinasabi, huwag mong tatanggalin yung espiritu mo sa akin, Yahweh. Lagi niyang gustong laging maglingkod, di ba, sa Panginoon. Lagi siyang bumabalik sa Diyos. Alam mo yun? Nakikinig siya doon sa mga nagsasabi sa kanya na nagkasala ka, David. Lumapit ka.
Diba, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi niya inaaway yung mga tao na ito. Kahit si Simei, diba, nung binabato-bato siya, sabi niya, wag niyo siyang anuhin. Diba? Alam mo tong tao na ito, he is a great warrior. Diba, mga kapatid? Pero makikita po natin na talagang lagi po siyang nagpapakumbaba, diba, sa Panginoon. Hindi siya lumalaban sa Lord. May mga instances, diba, na talagang nagkakasala siya. Pero bumabalik siya, 'di ba, sa Panginoon, no? Kinalulugdan. Kinalulugdan kasi meron po siyang puso na nagmamahal sa Panginoon. Anong description sa kanya ng God? 'Di ba? Anong description sa kanya? Yung taong malapit sa puso ng Diyos. Grabe 'yun, Kasi malapit po yung puso din ni David sa Panginoon. Wala siyang ibang gusto maliban sa mabigyan ng kapurihan, 'di ba, yung Diyos po na ito. Pinagpala ako ni Yahweh pagkat ako'y matuwid. Pinagpala ako ni Yahweh pagkat ako'y matuwid. Sa mga oras na ito, siguro nasa kabataan po nung sinusulat po niya yung mga ano na to, or whatever be yung kanyang kasi ang katuwiran naman natin ay nababatay doon po sa pagpapatawad, di ba, ng Panginoon. Ang katuwiran natin ay nababatay doon po sa ating pagtanggap at pagkilala, di ba, sa Panginoong Jesus. Sa kapanahunan po ni David ay nakita po niya na yung kanyang katuwiran na yung lagi pong paggawa ng tama na kinalulugdan, di ba, ng Panginoon. Binabasbasan niya ako dahil kamay ko'y malinis. Dahil kamay ko'y malinis. Mga utos ni Yahweh aking sinunod. Hindi ko tinalikuran ang aking Diyos. Yan ang isang kahanga-hanga dito po kay David, no? Kahit kailan, hindi po niya, di ba? Hindi siya naghinanakit sa Panginoon. Hindi niya tinalikuran yung kanyang Diyos kahit sa mga panahon na hindi po maayos yung kalagayan po niya. Lagi po siyang tumatawag, di ba, sa Panginoon. Lahat ng utos niya ay aking tinupad. Mga batas niya ay hindi ko nilabag. Nalalaman niyang ako'y walang kasalanan. Paggawa ng masama ay aking iniwasan. Kaya naman ako'y ginantimpalahan niya sapagkat alam niyang ako'y totoong walang sala. So ito yung kanyang assessment, 'di ba, sa kanyang sarili sa mga kapanahunan po na iyon, no? Tayo mga kapatid, how do we assess? Ano naman po yung assessment natin sa buhay po natin or sa natin, sa katauhan po natin? Kasi kung titignan natin itong mga binabanggit ni David, yun yung pagkakilala niya sa kanyang sarili. Tayo, ano po yung pagkakilala natin din sa ating sarili when it regards to serving the Lord? Siguro yan po yung ating itatanong sa atin pong sharing, no? Sabi dito, tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa'yo at napakabuti mo sa mabubuting tao. Obvious naman, di ba, mga kapatid, na kapag tapat po yung isang tao, mas tapat po sa kanya yung Diyos. Kapag mabuti po yung isang tao, mas mabuti po siya. Di ba? Mas mabuti po yung Diyos na ito. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama, ikaw ay malupit. Ngunit sa masama, ikaw ay malupit. Wala pa tayong nakita na masamang tao dito po sa scripture na nagtagal or biniyayaan, di ba, ng pagpapala, di ba, ng Panginoon. Lahat po ng lumaban sa Diyos dito po sa scripture, hindi po natin nakita na nagtagumpay po sila. No, nagkasira-sira po, di ba, yung kanila pong mga buhay. So it is a warning to all of us, di ba, na mahirap kalabanin ang God. Mahirap siyang kalabanin. Hindi ko naman siya nilalabanan, sis. Pero mahirap i-disobey yung God na ito. Kasi ang disobedience is paglaban, 'di ba, sa Panginoon. Ang mapagpakumbaba ay inililigtas mo. Ngunit iyong ibinabagsak ang mga palalo. Ngunit iyong binabagsak ang mga palalo. So doon po mga kapatid yung ating lesson.